Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ang konteksto po natin, mga kapatid, ang Panginoong Diyos po ay nangangaral diyan at sa kanyang pangaral ay merong audience dyan na talagang hindi matanggap yung kanyang pinagsasasabi. At dumating sa hantungang pag-uusap na kung ang inyong ama ay si Abraham, ay inyo akong pakinggan. Sabi ng mga kaaway niya, dakila ka pa ba sa aming amang Abraham? Sabi niya, bago pinanganak si Abraham, ay ako nga. So, diyan sa chapter 8 na yan, ating aaralin yung mga may kinalaman sa before Abraham was, I am. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. So, ating laging pinag-uusapan, sino ang Panginoong Hesus na siya nagpapakilala? Ilan ang linggo, ilan ang buwan tayo buhat ng January, February, March, nating inaaral yung may kinalaman sa Panginoong Hesus na nagpapakilala kung sino siya. Ano? At sabi natin, tugon natin doon sa mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos dahil hindi daw niya inangkin. Inangkin ba ni Jesus na siya ay Diyos? Sabi natin ay sagya, hindi nyo lang halata. Amen? Okay. Ngayon ating pag-uusapan, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Naiintindihan yan ng mga kausap niya ng panahong yan na bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ang ating munang pupuntusin sa kanyang sinasabi ay una ay yung kanyang pre-existence. Pre-existence. Ibig sabihin, umiiral na ang Panginoong Hesus bago pa ipinanganak si Abraham. Ang kanyang pag-iral, sabi, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ano ibig sabihin dito ng mga patid, mga bata? Andin eh. Bago pa naging tao si Abraham, umiiral na ang Panginoong Hesus. Hindi bilang plano. Kasi sabi niya, before Abraham was, I am. So yung I am, pangalan ng Diyos at yun ay tumutukoy sa persona. Ang panukala ay hindi persona. Yan ay bagay. Okay. So anong idinidiin ng Panginoong Hesus sa kanya nung sinabi niyang, before Abraham was, I am. Tumutukoy ito na si Kristo ay umiiral na bago pa ipanganak si Abraham. Ibig sabihin, una, si Kristo kay Abraham. Sa pagiging tao, nauna si Abraham. Dahil si Kristo, ipinaglihi sa panahon pa lang ni Maria. Kaya nga nagalit itong mga kausap niya, ikaw ay tao laang, bakit sinasabi mong una ka pa kay Abraham? Si Kristo ay inunahan ni Abraham sa pagiging tao. Pero si Kristo ay una kay Abraham sa pagiging Diyos. Kaya nung sabihin niya, ito mali ang mga nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. Mali ang relihiyon na nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. Actually, sa John chapter 8, tingnan po natin. Ito yung kanilang laging pinagmamalaki. Same chapter, verse. Makita ko agad yon. Na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Pakitulong ako. Verse. Okay.
na taong, nandito this chapter na ito, na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Hindi natin ikinakaila na si Jesus ay tao, pero hindi lamang. Ano? Si Jesus ay tao dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Mga minamahal. Ano? So, ang Baptist ay naniniwala sa sinasabi ng Biblia, sola scriptura and tota scriptura. Ibig sabihin, Bible lamang at lahat ay Bible lamang. Hindi tayo naniniwala sa kalahating talata lang. Tinatanggap natin ang buong talataan at ang buong aklat ng Bible. So tayo naniniwalang si Jesus ay tao, pero hindi lamang. Bakit? Una siya kay Abraham. Para patunayan pa natin. Kasi kung papatulan ko yung talatang yan, gagabihin tayo. Pero patulan natin yung ilan. Yun. Late-late ka naman, Brother Renin eh. Huwag na yan. Yan na nga, sinasabi ko. Tama nga, datapot ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong. Yun ang gusto-gusto nila salitain eh. Na taong sa inyo yung nagsasaysay ng katotohanan. Hindi natin ikinakaila na si Kristo ay tao. Dahil sinabi ng Bible yan eh. Nagkatawang tao ang berbo. So, siya'y tao. Bakit? Ang ililigtas ay tao, hindi ilipante. Ang ililigtas ay tao, hindi unggoy. Kaya si Kristo ay nagkatawang tao dahil tayo ang ililigtas. Tama ba? Pero, magkahalo dyan. Ano niya? Verse 40. Pagdating ng 58, ano na eh? Pareho niyang ipinapakilala ang kanyang dalawang kalikasan sa isang persona. Siya'y tao, pero sa pagiging tao, una si Abraham. Pero sa pagiging Diyos, una siya kay Abraham. John 1:1-2, alam mo na po natin, nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Nang pasimula, Nang pasimula pa, magkasama na ang Ama at ang Anak ay Diyos. So, ang itinuturo ng before Abraham was, I am, ay yung pre-existence. Si Kristo ay umiiral na bilang Diyos bago pa si Abraham. Maliwanag ho ba yan? Una si Abraham sa pagiging tao. Pero una si Kristo kay Abraham sa pagiging Diyos. Wala pa si Abraham, wala pang daigdig, wala pang anghel, ando na ang Panginoong Jesus. Patulan natin ang ibang talata. John 17 verse 5 and 24. Tingnan niyo po. At ngayon, Ama, luwalhatian mo ako. Sa iyo rin ang kalwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Meron na siyang kalawalhatian, wala pa ang sanlibutan. Bakit? Magkasama na sila ng Ama. Verse 24. Verse 24. Ama, yaw mga ibinigay mo sa akin ay ibig kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko. Ibig sabihin, yung lahat ng naligtas, dadalhin ng Diyos sa langit at makikita nila ang kaluwalhatian ng anak. Siya yung kaluwalhatian ng bugtong na anak. Ang ama at anak ay iisa talaga. Kaya mga kapatid, ang tunay na, mamaya mag-aaralan din naman natin yan. Ang sabi diyan, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago pa natatag ang sanglibutan. So, nung sinabi ni Jesus, bago si Abraham ay ako nga, siya'y umiiral na, Brother Jomel. Wala pa sa dulo ng kamuta-mutaan si Abraham, ando na si Kristong umiiral. Tama? Si Kristo ay umiiral hindi bilang plano. Si Kristo hindi umiiral bilang plano, panukala, nasa isip ng Ama. Yan ang palabas ng Muslim. Yan ang palabas ng Iglesia ni Kristo. Yan ang palabas ng Saksi ni Jehovah. Si Kristo ay umiiral na noon pa bilang nasa isip ng Ama. Pero hindi sabi, bago si Abraham ay ako nga. Pag sinabing ako nga, persona yon. Ang plano ba, persona? Sino dito yung architect? Nagdo-drawing ng perspective. Yung bang dinodrawing?
Persona? Kung si Kristo'y drawing, kung si Kristo'y basta plano lamang, dapat hindi I am. Ano tawag doon? Pagbagay. It is. Before Abraham, it is. Ganyan ba yun? Ma'am Richie, ano dapat ilagay doon? Before Abraham was, I am. Ano ilalagay doon? Kung siya ay hindi persona. Ano ba ibig sabihin ng persona? Kayo ba ay persona? Tinanong ko sa ba, ano ba ibig sabihin ng persona? Ay di may laman at buto. Pag persona daw, may laman at buto. Ay paano yung kalabaw? Ang kalabaw may laman at buto rin. Ano yun, persona? Persona ba ang kalabaw? Ba't di nagpapa-ID? Pag sinabing persona, may utak, may intellect, may emotion, at may will. Are you with me? May isip, may damdamin, at may kalooban. Tingnan nyo, wala kayong nakitang ibon na ngayon ay nag-improve na. Bakit? Abay, ang bahay ay bungalow na dati pugad. Di ka? Hanggang ngayon ang ibon, pugad pa rin. Bakit? Walang utak maya. Hindi nag-i-improve. Bakit? Instinct lang. Walang damdamin. Instinct din lang ang damdamin. And then, walang will. Walang will. Ngayon, ang Diyos ay persona. Kaya nga sabi niya, siya yung omniscient. Siya yung powerful. Siya yung nagpapasya ng lahat. Ngayon, ang sabi, before Abraham was, I am. Therefore, si Kristo hindi nasa isip lang ng Ama. Siya ay kapanabayan ng Ama. Sa pag-iral. Maliwanag ko ba? Makakasugaga kayo diyan ng naglipana na mga simbahay nakaturo sa langit. At aktibo yan, kung maglakad, di yan, mas masipag paminsan sa atin. Pero ang kanilang turo kay Jesus ay hindi Diyos. Are you with me? Colossians 1:17, di ko papatulan na lahat, ano? Colossians 1:17. At siya ay una sa lahat ng mga bagay. Siya ay una sa lahat ng mga bagay, maging kay Abraham. At ang lahat ng mga bagay na nabubuhay dahil sa Kanya. Tingnan niyo ha, siya ang una sa lahat. Bakit? Siya ang gumawa at siya rin ang nag-iingat. Maliwanag ho ba? Si Jesus po, nung sabihin niyang before Abraham was, I am, siya ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Amen ho ba? Si Kristo ay Diyos. Tingnan niyo po, nung siya magkakatawang tao, ano ang propesya ni Micah kung saan siya nagbuhat bago siya magkatawang tao? Tingnan niyo po, Micah chapter 5 verse 2. Bago siya magkatawang tao, kung ititrace mo ang pinanggalingan ni Kristo bago siya magkatawang tao, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, diyan ipinanganak si Kristo, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, hulayan kay Kristo. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na tagapang magpupuno sa Israel. Hulayan kay Kristo. Na doon siya papanganak sa Bethlehem Ephrata. Pero, na ang pinagbuhatan niya, saan siya ititrace? Saan siya nanggaling? Bago siya ipanganak sa Bethlehem Ephrata, at time will come, ay maghahari sa Israel ng 1,000 years, reign of Christ. Bago siya magkatawang tao, siya nanggaling. Na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Amen. Amen. Ay talagang, dapat naintindihan niyo to. Ang sabi ng iglesia, ang sabi ng Mormon, ang sabi ng Muslim, ang sabi ng saksi, si Kristo ay hindi umiiral noon. At kung umiral man siya, ay nasa isip lang siya ng Ama. Hindi siya katulad ng being ng Ama. Siya ay nasa isip laang ng Ama. Hindi siya kasabay ng Ama. Naintindihan niyo ba yan? Pero ay tinuturo ng Diyos,
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Oy, makinig, bata. Makinig. Amen? Si Jesus ay Diyos. Kaya nga siya yung manglilika, una siya sa lahat. Hindi siya kasabay natin. Tama? Okay. Kaya din doon sa Hebrew 13 verse 8, ano sabi? Hebrew 13 verse 8. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, o at magpakailanman. Ano ibig sabihin niya? Siya noon. Kung ano siya noon, ay siya pa rin siya ngayon. At kung ano siya ngayon, ay siya pa rin darating. Walang pagbabago. Si Jesus ay hindi kakanina. Sa pagiging tao, oo. Pero sa pagiging Diyos, una siya kay Abraham. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Si Jesus ba'y Diyos? Si Jesus ba'y umiiral na noon pa? Si Jesus ba'y nagsimula nung siya maging tao? No. Sa pagiging tao, siya nagsimula nung ipaglihi ni Abraham. Pero, siya'y naroon na. Saan siya galing? Nagsimula ng walang hanggan. Okay, number 2. Tangnan natin yan po natin ng verse 59. Una, pre-existence of Christ when He said, before Abraham was, I am. Ngayon, pagdating po ng verse 59, sila nga'y nagsidampot ng mga bato. Amen. Pakibasa nga ninyo lahat. Nung sabihin ni Abraham, na bago siya, ni Jesus Christ, na bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Kung yun ay hindi mabigat na katotohanan, babatuhin kaya si Jesus? Kuya Rode? Bakit galit na galit sila doon? Nung sabihin ni Jesus, bago si Abraham, ay ako nga. Actually, may katulad yan Sa chapter 10, tingnan niyo po John chapter 10, naalala ko lang. Verse 30. Tingnan niyo. John chapter 10, verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Inangkin ba ni Jesus? Ay sabi, iisa sa panukala. Iisa sa pangangalaga. Okay, halimbawa, sakyan natin, nung sinabi ni Jesus, ang ibig sabihin ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa dahil pareho kami magplano. Pareho kami mag-alaga ng tupa. Okay, kung yun lang, pagdating ng verse 31, tingnan niyo po. Sige pa. Pakibasa ulit. Ito yung kagaling dumampot ng mga bato. Siguro maraming bato sa Israel. Ano? Ito yung dumampot ng bato. Pero mga kapatid, kung ang sabi ng saksi, sabi ng Iglesia ni Cristo, na itik kaysa lang sa plano, yun ba yung magiging dahilan para sa batuhin? Magiging issue ba yun kung talagang nung sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa ang ibig sabihin iisa kami sa plano at iisa kami sa pangangalaga? Issue ba yun? Babatuhin ka ba doon? Kung yun lang talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Pero hindi, alam nyo, basahin nyo. Verse 33. Oh, yes, 33. Sinagot siya ng mga Hudyo. Are you listening? Hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabatuan namin. Ito ang naiintindihan nila, hindi yung iisa sa panukala, iisa sa plano, kundi sa pamumusong yun. Nung sabihin pala ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, namumusong siya. Sa paano paraan? Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So una, nung sinabi ng Diyos ni Jesus, before Abraham was, I am, yung pre-existence. At hindi lang yon. May kaugnayan dito yung, pahala na kayo. Una, pandalwa, yung protector of Christ. Amen. Alam niya, hindi ito magaang bagay. Nung sabihin ni Jesus, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga, babatuhin siya.
Tama? Ang sabi, ano yun? Mas una ka pa kay Abraham? Nung sabihin niyan, talagang kiniklaim ni Kristong siya'y Diyos. Amen? Pagdating sa John chapter 10 verse 30, akma na naman siyang babatuhin. Bakit? Ikaw ay tao, namumusong ka, na inaangkin mo kayo Diyos. Kita niya. Ibig sabihin, may nagpo-protest talaga kapag si Kristo inaangkin siya'y Diyos. Amen? Hindi lahat ay kapanalig, kaisa, kapaniwala ni Jesus. Are you with me? Tama ho ba? Alain, may babatuhin ng Panginoon. Ibig sabihin, mabigat yun. May ipinapakilala si Jesus sa kanya. Siya ay Diyos. Okay, 18 and 19. Tingnan niyo po ang 18 and 19. Ako ang nagpapatotoo sa akin din. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Verse 19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroon ang iyong ama? Talagang tutulera. Sumagot si Jesus, hindi niyo nakikilala ko ni ang aking ama. Kung ako yung inyong nakikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Ibig sabihin mga kapatid, pinagdidiinan lang mga kapatid, may mga nagpro-protest. Parang ngayon, may nagpo-protest kay BBM. Sa panahon ng Catholic, nagprotest si pangalan nito? Martin Luther. May kumukontra, may lumalaban, may hindi umaayon. And mind you, meron talagang hindi umaayon. Sino yan? Sino yan? Verse 12 and 13. Sino yung hindi umaayon na yan? Verse 12 and 13, letter A. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi. Ba't nauna yan? Ang sumusunod sa akin ay hindi lumalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Verse 13. Sinabi yan nga sa kanya ng mga Pariseo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili, hindi totoo ang patotoo mo. Alam nyo, ang protester of Christ ay mga false teachers. Sa panahong yan, ang false teachers na kanyang nakakasalubong ay iskriba at mga Pariseo. Ang sinumang hindi naniniwala sa pre-existence of Christ ay protestor of Christ. At sila yung mga bulaang guro. Ay, makinig kayo. Lahat ng hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos na nag-aakmang siya ibabatuhin, yan po'y mga bulaang guro. Kaya hindi ho lahat ng relihiyon sa Diyos. Hindi lahat na nagtuturoy sa Diyos. Bakit? Ultimong sa kapanahonan ni Jesus, mayroong kontrabida sa Kanya. Mayroong lumasalunga sa Kanya. At pag siya nagsalitang, bago si Abraham, ako nga, at ang ama at ang anak ay iisa, siya'y gustong batuhin. Bakit? Hindi nga lahat naniniwala na siya'y Diyos. Magmalay lang kayo, mga kaibigan. At nais kong malayan ninyo na sino mang hindi naniniwala na siya ay Diyos, yan ay bulaang guro. Are you with me? Bulaang guro yan. And then, hindi lang po yun. Verse 21 to 24. Una, false teachers. Muli nga sinabi niya sa kanila, yayaw na ko, at ako inyong hahanapin, at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, sa aking paruroonan ay hindi kayo makaparoroon. Hoy, are you with me? May mga taong tumutulig sa kadyosan ni Kristo. Obviously, ipinapakita, ito yung mga eskriba, mga Pariseo, na sila ay hindi naniniwalang si Jesus
ay Diyos. Bakit? Ipinanganak lang siya sa pagiging mahirap. Ang kanyang ama at ina ay si Joseph at si Mary, na siya ay karpentero. Paano tayo magiging Diyos? Hanggang ngayon, maraming taong hindi naniniwala talagang si Jesus ay Diyos. Amen? Yun ang protestor. Sino yun? False teachers. Pandalawa, mapapansin po natin yan. Tutuloy ko. Ito ang nagpapahiwatig na ito nyo ha. At mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. At sa aking paruroonan na hindi kayo mga paroroon. Si Jesus, na magkatawang tao, nabuhay ng hanggang 33 years old lang. Ay mo, hindi man haba, ikli, ang ganda ng buhay. Kundi yung buhay na wala sa kasalanan. At walang kasalanan. Kahit mabuhay ka ng 1,000 taon, kung ikaw naman nabubuhay sa kasalanan, mahaba pa yung 1 minuto sa iyo na nabuhay ng ayos. Amen? Ngayon, ano ipinapakilala? Ibig sabihin dito mga kapatid, mahalata mo na eh. Si Kristo nung magkatawang tao, di nabuhay, namatay, ika-33 taong gulang niya, at siya umakyat sa langit. Bakit? Doon siya galing sa langit, siya pupunta sa langit. Ngayon, ang sabi, kung hindi ka mananampalatayang ako'y Diyos, ay hindi ka palangit. Amen? Naniniwala kang si Jesus ay Diyos, pero hindi mo pa rin siya tiyak na, hindi mo rin tiyak na ikipalangit. Abay, paano pa siya naniwala kang Diyos kung hindi ka naman pupunta ng langit? Ano ang iniiba ng hindi naniniwala siya na siya ay Diyos? Na ikaw ay naniniwalang siya ay Diyos, pero pareho kayo hindi palangit. Tiyak nyo na bang kayo palangit pag namatay? Alam nyo ba, ang protestor, not only false teachers, but faithless individual. Faithless individual. O faithless. Hindi payless. Balikan natin na ng talata. Balikan ulit natin ng verse 21. Good morning. Muli nga sinabi niya sa kanila, yayaon ako, ako'y akit uli sa Ama, at ako'y inyong hahanapin, at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, ang lahat ng taong namatay sa kasalanan, hindi nagsisi sa aking paroroonan, na hindi kayo makaparoroon. Are you with me? Verse 22. Sinabi nga ng mga Hudyo, siya kaya magpapakamatay? Tingnan yung mga taong mga ambait ay hindi husto. Hindi talaga maintindihan ang sinasabi ng Panginoon. O kayo ba naintindihan nyo na? Hindi kayo parang papatay na. Sinabi nga ng mga Hudyo sa kanya magpapakamatay kaya ang Panginoon? Sapagkat kanya sinabi, sa aking paroroon, hindi kayo makakaparoon. Ibig sabihin, hindi nga din ako magpapakamatay. Di ikaw na lang magpakamatay. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, kung paano siya'y una kay Abraham, siya'y galing sa langit, doon siya babalik. At kung kayo mamamatay na hindi kayo nagsisisit mananampalataya, hindi ko kayo kasama. Amen? Verse 23. At sa kanila kanya sinabi, kayo mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Verse 24. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya, magkasama liban na lang kung kayo mamatay sa inyong kasalanan, hindi kayo sasama sa akin. Ito naman, isinama, malibang kayo magsampalataya. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung nagsisisi at nananampalataya. Tama? Na ako nga ang Kristo, idininauli niya, siya yung Kristo. Siya yung Diyos na magkakatawang tao. Nakakatawan sa bilang propeta, priest, and king. So mahalaga po yung paniniwalang totoo, before Abraham was, I am. Dahil kung hindi, ikaw ay protestor. Ikaw yung naguyo ng false teachers. At ikaw yung faithless individual. Are you with me? Ang sino mang hindi nakakatiyak na pupunta sa pinaroonan ng Panginoong Hesus, kahit sabihin mo kinaniniwalang sa Diyos, hindi yan totoo. Ay di lalo na yung hindi nga naniniwalang si Jesus ay Diyos. Sa inyong pagkakaupong yan, tatanungin ko kayo, tiyak nyo bang kayo palangit pag namatay? Tiyak nyo na bang kayo palangit pag namatay?
Not only faithless, alam niyo ba, wala akong makitang F diyan. Tingnan po natin ang 8:34 and 35. Sino itong mga protestor nito? Sino itong salungat? Alam niyo po, hindi kaayon talaga ng Diyos ang hindi nananampalataya kay Kristo. Kapag walang pananampalataya. At ito pa ang malupit. Tingnan niyo ha? Sinagot sila ni Jesus. Sabi kasi ng dakila ka pa ba sa aming Abraham, amang Abraham? Pero sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Okay, verse 35. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Okay, anong kaugnayan? Before Abraham was, I am. Was, I am. So, itinuturo niya yung pre-existence. At ipinahihiwatig din dito na hindi talaga lahat naniniwala sa ganong katotohanan. Sino yon? Yung mga false teachers. Sino yon? Yung mga faithless individual. Then number 3, yun po yung mga alipin ng kasalanan. Are you with me? Flunky po ang nakalagay dyan. Pag sinabi flunky po, yan po ay tangay-tangay bilang alipin. Kontrolado bilang alipin. Ay mga kapatid, ang taong hindi naniniwala kay Kristo bilang siya'y Diyos talaga, pwedeng sa isip naniniwala, pero in reality, ay magiging totoo yan kapag ang tao ay pupunta kung saan pumunta si Jesus. At tingnan niyo po, verse 35. Tingnan niyo po ang verse 35. Puntahin natin. Ang alipin, ang lahat ng tao makasalanan, alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Alam sa totoo na po, ang pupunta talaga sa bahay ay yung hindi alipin. Ang tagapagmana ay hindi alipin, yung lehitimong anak. Amen? So before Abraham was, meron pong tinuturong siya ay Diyos at merong itinuturo din dito sa context na merong tutol sa turong ito. At sino yung tutol? Sila yung mga alipin ng kasalanan. Are you with me? Ano ba, sa talatang ding yan, andyan po yung, kung palayain niya kayo ng anak. Ibig sabihin, ang talab, ang katotohanan, ang bisa, yan, verse 36, kung palayain nga kayo ng anak, in a sense, to believe in reality that before Abraham was, kayo laya sa katotohanan. Amen? Kung maniniwala kang si Jesus talaga ay Diyos, bagaman siya'y naging tao, palalayain ka nito sa katotohanan. Pero hanggat hindi ka naniniwala, in reality sa ganon, alipin ka ng kasalanan. At dahil alipin ka ng kasalanan, ikaw ay naguyo ng bulaang guro, ikaw ay walang pananampalataya talaga kay Kristo, at ikaw ay hindi pupunta ng langit. Are you with me? Hindi ho simple yung hindi mo paniwalaan kung sino si Jesus sa Bible. Ibig sabihin, yan ay kaaway ni Kristo. Ang hindi maniwalang si Jesus ay umiiral na bago pa si Abraham ay ipanganak, ay kaaway ni Jesus. Anong katangian ng kaaway ni Jesus? Sila'y mga bulangguro, sila'y mga walang pananampalataya, at sila'y alipin ng mga kasalanan. Are you with me? Imposible kung ikaw ay may tamang pagkakilala kay Jesus, mga kapatid, na ikaw ay kaladkad pa rin ng kasalanan. Are you with me? Maliwanag ko ba? Ang sino man nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, ito po yung layi. Ito po yung set up. Ito po yung nature sa ilalim ng mga nagpo-protest na si Kristo ay hindi Diyos. Yang mga yan ay mga bulangguro. Yang mga yan ay hindi talaga nananampalataya kay Jesus. Yang mga yan talaga ay alipin ng kasalanan. At alam niyo ba, ang kasalanan ay bumubulag ng mata ng tao.
the very root why people deny, reject Christ being divine dahil ng kasalanan na bumulag at pumatay sa puso at buhay ng tao. Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 3. Tingnan niyo po ang nagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 3. Yan niyo ha? At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, ang tao ho'y patay dahil ng kasalanan. Kaya si Jesus, napakaliwanag na siya'y una kay Abraham, tutol ang tao. Ngayon, kung ikaw na may ayon, abay, dapat tiyak mo ikay palangit. Amen? Kayo ba'y naniniwalang si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao? Ang naniniwala dapat diyan, tiyak na siya'y palangit. Hindi mental lang ang kaalaman. Ano po ang paniniwala? Yan ay isip, damdamin hanggang kalooban. Tag-us po yung paniniwala, hindi yan surface. Are you with me? Hindi intellectual knowledge lang. Akala nyo, nanonood ako ng mga debate, ipinagtatanggol din ng Catholic Church yung Trinity. Pinagtatanggol din nila yung deity of Jesus Christ. Ang Seventh-day Adventist, nakikipag-debate din. Pinagtatanggol din nila ang deity of Jesus Christ. Pero tanungin mo ang kanilang kaligtasan, hanggat hindi ka nasunod 10 utos, hindi mo matitiyak ang kaligtasan. Tanungin mo ang Catholic Church, walang nakakatiyak ng kaligtasan. Kaya pwedeng alaman mo si Jesus kung sino siya, pero hindi mo siya kilala. Are you with me? That's not a mere profession. But our relationship with Christ must be a reality. Reality. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano ba relationship with Jesus Christ? Yung makilala mo si Kristo, yan ay relationship with Him. At pag pinag-usapan natin ng relationship with Him, hindi pa rin yun mere knowledge. Ito yung reality. Kaya aalis dito mamaya, babangon kayo mamaya, pagkatapos ng ating worship service. Pag uwi nyo ba, dala nyo asilya? Bakit? Mamumura kita pag dinala mo yan. Uubusin nyo yan. Pero bakit hindi nyo dala? Ba't nyo iwan? Kasi hindi mo naman yung kaugnay. Are you with me? Hindi naman yung part ng iyong body. At editas, pag uwi mo ba mamaya, dala-dala mo ang upuan. Pag palagay na dala-dala mo yon, aba, ay paliligo, dala mo rin. Pagkain, dala mo rin. Intention mo yan, kaya nadadala mo, intention mong kinukuha, pero hindi likas na dala-dala. Pag sinabi ikay may relation kay Kristo, likas na kayo'y magkaisa at magkasama. Siya yung head, tayo yung body. Kaya dapat hindi tayo iwan ng head. Pwede may knowledge ka lang, but is it a reality? Pwede kayo laging iwan ng ulo. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kung saan ako roroon, doon pupunta tayo. Bakit? Ay kaisang hari tayo. May relasyon tayo. Yun ang diwa ng pagkakilala kung sino si Jesus. Ako'y binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 2. Na inyong nilakaran ng unang ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pang-ulo ng mga pangyarihan ng hangin, na espiritu ngayon ay gumagawa sa mga nakapagsuway. Ano ba, hanggat hindi ka ligtas, kung saan ka related, yun ang iyong sinusunod. If you are now related to Christ, obey Him. Kaya hindi yan mere profession. Ang dali mo sumabay sa panalangin. Pero yung reality, amen? Ang palaka, pag pumasok ang ulo sa alambre, pasok na rin ang paa. Hindi pwedeng ulo ng palaka nakapasok, iwan yung katawan.
Naintindihan niyo ba yan? Kami, nung bata, may bangon. Delikado yung bangon. Pag ipinasok mo ang kamay mo, hindi mo na kayang ilabas, kundi sirain. Ang nakakatakot lang, nung kunin ko yung bangon, ang pumasok pala'y ahas. Nung binubuksan ko, akala ko isda, binubuksan, may mahaba, di binalik ko ulit. Dahil hindi na talaga makakalpas yun. Pag pumasok, ang kanila pinupunto, hindi pwedeng ulo lang at ang kataway iwan. Kilala niyo ba si Jesus? Sana hindi kanya iwan. Paglinggo sana hindi ka rin iwan. Ang ulo'y naandin, wala ka. Amen? Bagay ang ulo'y laging naandin, kayo laging wala. Saan nakakakita ng gayon? Ang ulo'y laging naandin, paglinggo, ang kataway wala. Matitisod na naman kayo sa akin. Ang sa Diyos ay naikinig ng kanyang, same chapter, verse 47. Verse 47. Verse 47. Ang sa Diyos ay naikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Delikado. Delikado. Don't just claim I'm in Christ. Marami nagsasabi niyan. Mormon sila din. Success sila din. Iglesia sila din. Dating daan sila din. Muslim sila din. Ay, alin ba dyan ang totoo? Dapat alaman mo kung sino yung totoo. Kung ikaw yon. Amen. Dahil dito'y hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Kanya. Then, letter D. Hanggang 15 po ako kasi ako'y nadadayaan ako ng oras. Kasi tayo pala pag nagkantahan hanggang 15. So, nagsimula tayo ng 9:15. Ako ng 9:15. Okay. Letter D. Ibang wording ito. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ibig sabihin ng furtive. Furtive. Hindi ho yung kutib. Verse 37. Verse 37. Talastas ko na kayo binili ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Sapagat ang salita ko'y hindi magkasa sa inyo. Yun, nahalata na. Ano po, yung mga protester of Christ, yan pa yung reserve. Anong idea ang reserve? Reserve, impossible, hindi imposible, impossible. Hindi na ito mararatngan. Naka-reserve na. Kumbaga sa isang, naka-reserve na eh. Alam ba, pupunta ka ng ospital, doon sa room na yon. Pwede ka kayo dito sa room na ito, sorry po, naka-reserve na. Hindi ka na pwede doon, naka-reserve na. Ano po maraming tao, nakaaway ni Kristo, wala nang puwang ang salita ng Diyos. Why? Naka-reserve na. Halatang-halata mo ang mga kaaway ni Kristo, wala nang puwang ang salita ng Diyos. Are you listening? Are you listening? At medyo tuso yun, medyo tuso. Kanya, reserve, impossible, but acting secretly seems to be of Christ. Verse 43, tingnan po, verse 43. Nandiyan pa ba kayo? Bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? Talagang pa yun nayayamot na din eh. Ano ang hina nyo umintindi? Bakit? May nakikinig kasi na may kanya na. Yun ang ibig ko sabihin. May kanya na. Kung baga election ngayon, huwag ka nang pumunta sa akin, mayroon na ako. Pero ibibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Pero meron na ako. Ganyan yan. Kaya maraming taong hindi mo na mapuknat, may kanya na. At yan po yung mga kaaway ni Kristo. Kasi not only pre-existence of Christ, when Jesus said, before Abraham was, I am. Pero contextually speaking, mayroong protestor of Christ. Sino yan? False teachers, faithless individual, plunky, and then furtive. Pag sinabing furtive, reserve, impossible. Pag sinabing impossible, hindi na yan malalagusan.
Hindi na yan malalampasan. Hindi na yan makaka-absorb. Are you with me? Kaya nga Penusos nung kinakausap nitong mga ito, anong hina niyong umintindi? Pakibasa nga ulit. Tingnan po natin. Kaya dapat ang Kristiyano nakakaintindi. Amen? Nadadatngan pa ng salita ng Diyos, hindi yung barado na. Kumusta ho kayo? Kayo ba'y barado o bukas pa? Kayo ba'y nakakatanggap pa ng salita ng Diyos o may kanya ka na? May iyo ka na? Ay, huwag mo na ako papakalman, meron ako. Bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Alam mo, yan po ang problema. Ang kaaway ni Kristo, pwedeng naniniwala kasi Kristo ay Diyos. Pero sabi nga natin, in reality. Amen. Ang sa Diyos ay naikinig ng kanyang mga salita. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay hindi yung tipong furtive, reserved, impossible. Verse 43, bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking panalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Verse 45, verse 45. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi niyo ako sinasampalatayanan. Tingnan niyo yan. Then verse 48. Verse 48. Nagsisagot ang mga Hudyo sa kanya sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Kalaan mo yan. Bakit? Barado na sila eh. Are you with me? Reserve ng kanilang puso eh. Ang paniniwala ko talaga sa iyo, hindi ikaw ang Diyos. Ikaw ay tao lamang. Ang iyong amay si Maria, si Jose at ang iyong si Maria at ikay karpinturo lang, mahirap ka. Oh, sino paniniwalaan mo? Ngayon sabi nga ng iba, saradong katoliko na ako. Di ka? Makikinig lang ako pero wala na, sarado na ako. Yan ang maraming tao. Yan ang kaaway ni Kristo, yung sarado na kay Kristo. Are you with me? Dapat kung ikay talaga kay Kristo, hindi ka sarado. Pag kay Kristo. Then last, based on the context, not only pre-existence of Christ, the emphasis, before Abraham was, I am. But also protester of Christ. Kasi based on the context, kitang-kita mo, meron talaga dyan na mayroong false teachers, faithless, flunky, and then furtive. Ang furtive, ito yung hindi na nararatngan ng salita ng Diyos. Amen. Walang lugar ang salita ng Diyos. Kumusta kayo habang nakikinig? May puwang pa ba ito? May puwang pa ba ito? Nalalagyan pa ba inyong puso? Ay, alam ko na yan. Ako'y wala pa si Abraham, alam ko na. May karelyebo na si Kristo. Ang tunay na maalam, natututo palalo. Ang walang alam, sarado na ang utak. Are you with me? Then finally, sa context, meron din ditong, i-determine din dito yung people of Christ. People of Christ. Amen? Sino yan? Verse 24. Verse 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo magsampalataya na ako nga ang Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasamaan. Verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsampalataya sa Kanya, kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagay tunay kayong mga alagad ko. Verse 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Verse 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo magiging tunay na laya. Obvious po mga kapatid. Before Abraham was, I am, speaks of his pre-existence. And also, contextually speaking, speaks of protestor of Christ. Then, number 3, people of Christ. Sino yun? Yung mga iniligtas na. Tanya nyo, balikan ulit natin ang 24. I have still time. Balikan po natin. Sige nga. Ito po, mas essence po natin dito, yung
naniniwalang si Kristo, in reality, makatotohanan, talab, tagos, makatotohanan, hindi pa kunwari, hindi pa kitang tao, may resulta, may ebidensya, may patunay. Sinabi ko nga sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo magsampalataya na ako nga si Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi mananampalataya, hindi ka ligtas. Pero kung naniniwala kang si Jesus, ay una talaga kay Abraham. Kaya walang ligtas sa iglesia ni Kristo. Are you with me? Walang ligtas sa Muslim. Walang ligtas sa saksi ni Jehovah. Bakit? Kapag hindi ka nampalataya, si Kristo ay naroon na bago si Abraham, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Then verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, yaon, na nagsampalataya sa Kanya. Kung kayo magsispanatili sa aking salita, kung magkagay tunay nga kayo mga lagad ko. May mga nagsampalataya sa Kanya. Mamaya ako bibigyan yung pandalawang puntos yan. Yung huling panalitang yan. So, may mga Hudyong nagsampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, hindi lahat kontra. Hindi lahat nagpo-protest kung sino si Jesus. Merong hindi kontra. At yung hindi kontra, yung mga nagsisi na at mga nananampalataya. Kayo ba'y nananampalataya kay Jesus? Okay. Mamaya, titingnan pa natin. Verse 2, balikan ulit natin. At inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan yung papalaya sa inyo. Mga kapatid, ang tao ng Diyos, yung delivered na, pinalaya na. Verse 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo ba nalaya na? Kaya wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo. Kung talagang nanampalataya ka kay Jesus, hindi ka na pupunta ng impyerno. Kaya dapat, ito yung tao ng Diyos. Hindi ito yung kontra kay Kristo. Ito yung tao ng Diyos. Yung mga nagsisisi at nananampalataya. Amen? Ngayon, pandalwa, hindi lang po delivered. Balikan natin ng 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisasampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili. Are you with me? Sa akin. Mga salita, okay? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayo. Yung may salitang tunay. Are you saved? Therefore, hindi ka kontrabida. Amen. Tama. May kontrabida dito. Mga Hudyo at Eskriba, mga Pariseo at Eskriba, false teachers, faithless individuals, flanke, alipin ng kasalanan. Then furtive, ano furtive? Yung wala nang lugar ang salita ng Diyos. Parang pa nung siya'y kagampang ipapanganak ni Maria, di ka? Nagkaroon ng census. And all ba pagkakasalita? All the world. Yan niyo yan. Kung lahat ng all, lahat ba sa panahon yon ay nag-census? Hindi, yun lang mga taga-roon. So mag-iingat kayo sa salitang all. Hindi lahat ng all. As in, context dapat ang binabasihan. Context. Ngayon, pumunta sila doon at kagampan. Ang daming room na wala ng lugar sa kanila. Alam niyo ba? Halata may naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala kay Kristo. Barado na sa salita ni Kristo. Are you with me? Pastor, nakakabingi na sinasabi mo. Paulit-ulit ka na. Dapat nga, tumibay na ito dahil paulit-ulit na eh. Di ka? Nasa totoo na, kung totoo kang nakikinig sa salita ng Diyos, ang dapat, kaya alam, Pastor, ulitin nyo nga, kasi nalilimutan ko eh. Yun dapat. Hindi nga, umay na ako dyan. Sino sabi sa iyo? Hindi pa naman nagbabago ang kinukuhanan ko ng text eh. Bible pa rin. Alam namang mag-iba. Pero sa totoo na delikado yung si Kristo, wala nang puwang ang kanyang salita. Are you with me? Ngayon, kung kay Kristo ka, ikaw dapat ay delivered. Before Abraham was, I am. Tumutukoy din dito na mayroong hindi kontra sa pagpapakilala niya.
Sino yon? Yung ligtas at nananatili. Balikan natin, verse 31. Kaya nga naniniwala tayo sa perseverance of the saints. Ang tunay na ligtas, magpapatuloy. Oo. Lahat ng ligtas, magpakasimplang-simplang muna. Pag ligtas ka talaga, magpapatuloy ka. Are you with me? Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, hindi yung barado sa Kanyang salita, magsisipanatili, hindi barado. Ano ba ang ating tubig dito? Dahil may problema tayo sa kanal. Yan ay tinabunan, may tubo lang dyan. Pero ewan ko kung anong nangyayari doon sa dulo. Parang kasi ramdam ko, nabulwak ang bowl. Siguro yung tubig doon hindi makadaloy ng ayos. At ang malapit pa yan, naamoy, parang nabalik yun nando, naamoy. Bakit? Wala nang puwang ang tubig. Kaya yung amoy ng pupuntahan nabalik. Kaya delikado yung walang puwang sa salita ng Diyos. Nabalik uli ang ating dating amoy. Nabalik uli ang dati nating buhay. Bakit? Wala nang puwang yung magbabago ng ating buhay. Are you listening? Oh, kita ko yan eh. Pag kayo magbubot, blok. Hindi lang blok eh. Blok. Wow, what a smell. Smell hell. Amen? Bakit? Hindi na makapenetrate, hindi na makadaloy ng tama yung tubig, kaya nabalik yung amoy. Delikado yung walang puwang salita ng Diyos. Babalik yung ugali mo. Are you with me? Amen? Amen. Hindi akin yan. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, sa mga Hudyong yaon na nagsampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. Kung. Ano yung salitang kung? Kaya may sunod na, tunay nga kayong. Kung. Kaya mga batid, huwag kang lalayo kung anak ka ng Diyos. Kung naniniwala ka kay Kristo before Abraham was I am, manatili ka sa kanyang mga salita. Hindi para maligtas, katunayan na ikaw ay naniniwala sa Kanya. Amen? Tama. Nangihina tayo lahat. Pero salamat, ang matuwid ay pwedeng magkamali ng 7 beses, ibinabangon uli siya ng Panginoon. Amen. At ano yung salitang 7? May prinsipyo yung 7. Yan ay magaling sa sakit. 7. God's number yan. That is perfection. So, are you with me? Before Abraham was I am, speaks about pre-existence of Christ. Contextually speaking, speaks about protestor of Christ. May kalaban. Hindi lahat ayon dyan. Yung mga false teachers, yung mga faithless individual, flunky, furtive, and then people of Christ. Sino naman people of Christ? Yung mga nakalaya na at yung mga nananatili sa kanyang mga salita. Amen? RCC believe the deity of Christ. Seventh Day believe the deity of Christ. Pero, sa esensya, kapag hindi ka naniniwalang tiyak na ikaw ay palangit, hindi yun makatotohanan. Maliwanag ko ba? Dahil kung saan ako paroroon, doon naman tayo paroroon. Ang anak ay tagapagmana, pero ang alipin ay hindi tatahan sa bahay. Kaya kung ikaw talaga kay Kristo, tatahang ka sa bahay. Amen. Yun ang esensya, yun ang diwa, yun ang sentro, yun ang core, yun ang substance for you and me to be valid to say that Jesus ay naroon na bago pa ipanganak si Abraham.
magsisipanatili sa aking salita. So, ibig sabihin, don't just claim. At kayo magiging tunay kong mga alagad. Amen. Ano ba ibig sabihin ng alagad? Brother Jomel, alam mo ba ibig sabihin ng alagad? Ate Ditas, alam niyo ba ibig sabihin ng alagad? Kuya Rudy, alam niyo ba ibig sabihin ng alagad? Tagasunod. Hindi lang tagapakinig, tagasunod. Amen? Kaya mga kapatid, dapat tayo nasunod. Alam mo kung bakit nasunod? May puwang pa ang salita. May sa mga barado na, mahirap yan. Examine yourself. Amen? May talata yan. 13 verse 5. Dito ako magtapos. Eksakto. 2 Corinthians 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyan nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo yung nasa inyo? Amen? Maliban na nga kung hindi ka pinili. Yan ang ibig sabihin niyan. Kung ikaw ay tinakwil na, reprobate. Kaya may apostasy, they know the truth, but they are not of the truth. Nakasama sila natin, pero sila'y umalis sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. 1 John chapter 2, verse 19. Bakit? Apostasy. Apostasy. They know the truth, but they are not of the truth. Kaya, search ourselves. Kasi ang nakapagliligtas ay pananampalataya. Pero tiyakin mo ang iyong pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya, mananatili sa aking salita. Amen. At kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sabi ni Kuya Rudy, ang alagad ko, tagasunod ni Kristo. Hindi barado kay Kristo. Kayo ba'y bukas pa kay Kristo? Bukas pa ba kayo kay Kristo? Natatanggap niyo pa ba ang katotohanan ito? Masayaw ba kayo sa katotohanan ito? Mahaya. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoong sa langit, salamat po na marami.